Okay. Ang pag-usapan natin ngayon, no? Kaya lagi kong sinasabi sa mga TDS na mga alam ko naman na merong mga DDS na nalungkot, no? Dahil sa sitwasyon natin ngayon sa bansang Pilipinas. Dahil sa pamumuno ni Bongbong Marcos, talagang no wonder na talagang nalulungkot po ang taong bayan. Especially ang mga DDS, nalulungkot, di ba? Pero wag ka. Kasi nung nag-announce po si Vice President Inday Sara Duterte na tatakbo siya sa 2028, ay parang nabuhayan po tayo. Okay? At eto na yung time. Ha? Anong ibig kong sabihin? Eto na yung time na may pag-asa na ang Pilipinas. Okay? Alam niyo ba kung bakit? Kasi po, nung nag-announce po si VP Sara na tatakbo siya sa 2028, nagpanic di umano itong House of Representatives. Yes. Alam mo ba bakit nagpanic sila? At bakit dapat na nilang pag-isipan ang kanilang pagtakbo sa 2028? Kasi itong mga kongresista na ito, they have to prepare themselves, no? Or themselves para isipin kung sino ang susuportahan nila sa 2028. Kasi konting desisyon na magkamali ka, good luck sa political career mo. It's a goodbye. Hindi ako bibiro dyan, Kasi nung nag-announce si VP Sara na tatakbo siya sa 2028, ang impeachment complaint ni VP Sara ay biglang wala nang gana ang mga taga House of Representatives. Why? Kasi takot sila pumirma. Kung maalala po ninyo, no? Kung maalala po ninyo, it's a game of pirmahan. Diba? Sino yung pumirma, makakatanggap ng budget. Yung iba, napipilitan silang pumirma kasi iniisip nila na kapag hindi kami pipirma dito, wala kaming budget. Pero ngayon, they will also have to think twice. Kasi kung pipirma sila, goodbye ang karir nila sa 2028. Kaya ito yung payo ko sa Filipino people. Bantayan ninyo ang inyong mga congressman sa inyong mga lugar. Kung sila po ay susuporta kay VP Sara, well and good. Bantayan ninyo sino yung mga pumirma sa 2025. Huwag niyong kalimutan yon. Sino yung gustong ma-impeach itong si VP Sara. Huwag niyong rin kalimutan yon. Itatak nyo sa mga isipan ninyo kung sino yung mga congressman na padaloy-daloy lang sa hangin ng politika. Ibig sabihin, yung mga congressman na naglaro ng politika, wala yung mga prinsipyo. Doon tayo sa may prinsipyo. Anong nangyari sa mga taong walang prinsipyo? Ibinababoy nila yung budget natin. Lumalaganap po ang korupsyon dahil dito sa mga pinili natin, dahil binoto natin kasi binigyan tayo ng ayuda. Binoto natin kasi nabigyan tayo ng sobre sa eleksyon. Huwag na tayo. Alam ko, this coming 2028 election, meron pa rin ganyan eh. Makakatanggap pa rin kayo ng pera. Sige, tanggapin nyo. Pero isipin ninyo, sino yung mga politicians na yung may bayag ba? Yung talagang susundin ang prinsipyo, doon tayo. Okay? Kasi, marami ang nagtatanong eh. Dahil kay VP Sara, no? Binago niya
ito mga Duterte ha, I'm talking about sa mga Duterte, binago nila ang ang style ng politika ngayon. Yung mga nakasanayan na nating politika, yung mga yung hindi tayo sasabihan ng totoo, no? Paligoy-ligoy, hindi straightforward. Pero itong mga Duterte, kung ano yung nafi-feel nila, ano yung nasa utak nila, sasabihin nila. Oh. Wala silang fake sa sarili nila. Di kagaya BBM, sus ang daming fake eh. Pinaikot-ikot tayo, no? Sa madaling salita, nabudol. Binudol tayo. Na ang tanong, marami ang mga nagsasabi, bakit ang aga nag-anunsyo si BP Sara? Di ba dudurugin itong si BP Sara kasi ang aga niya, di ba? Yun naman ang nakasanayan natin na kung sino yung maagang nag-anunsyo, matatalo. O si BP Sara, maaga siyang nagsabi na tatakbo siya. Bakit kaya maaga siyang nag-anunsyo? Ito, panoorin natin ito ha, at i-explain ito. Based sa history, 'di ba? Historically, yung mga maagang nagdeklara, dinudurog eh. Case in point, si Manny Villar, si Jojo Binay, 'di ba? Maaga rin sila nagdeklara. Tingnan nyo, no, wala nangyari kasi binibigyan nyo parang ng ammunition yung administrasyon na durugin ka kasi nga kinokontra mo ang administrasyon. Ano sa tingin nyo, sabi nyo nga, VP Sara speaks her own mind, she doesn't mince words. Pero do you think that this early announcement is more for her favor because nga she's facing 4 impeachment complaints, or this is just so that the administration will scramble already and find their candidate para ayan, guguluhin ko kayo, bahala na kayo. Paano kayo tumatakbo po ang utak po ni VP Sara, or all of the above? Oo, tama yung mga sinabi mo, no? Unang-una, oo, sa kasaysayan, si Manny Villar at si BP Binay, dinemolish rin. Pero yung demolition na yan is like within the 18 months of preparation. Okay. Si BP Inday, na-demolish na, second year pa lang in office. So, doon sa pahayag niya, sinabi na nga niya na may isang linya dyan na sinabi niya sa unang ilang buwan pa lang. Actually, tama itong si Malutikia eh. Very observant itong si Malutikia. Iba ito kay Binay. Dati. Si Binay, early nag-announce. Diba? Yes, early nag-announce. I think mga 2 years before the election. Ano ginawa ng administrasyong Pinoy? Siniraan si Binay. Hanggang pagdating ng eleksyon, natalo. Yun ang katotohanan ha. Pero in the case of VP Sara, ang mali nila dito, 2022 nanalo si VP Sara at si Bongbong. 2023 tumiwalag si VP Sara after 1 year. Right then, pag tiwalag ni BP Sara, siniraan si BP Sara. Pinaila na ng impeachment complaint, yung budget ni VP Sara, kinaltasan, kung ano-anong paninira na kaagad ni VP Sara. Meaning to say, binugbog na nila ng binugbog ni VP Sara. So the good thing is, wala nang effect. Kung ngayon, si VP Sara ay tatakbo siya, nag-announce siya na tatakbo siya, wala nang effect kung sisiraan nila si VP Sara kasi siniraan eh at hindi na naniniwala ang taong bayan. The effect is early siyang nag-announce. So ang iisipin ng taong bayan, kapag dudurugin nila, siraan nila si BP Sara, alam na ng taong bayan na ito paninira ito. Kaya nga good move itong ginawa ni BP Sara eh. Iniisip niya, what is the effect kung early siyang mag-announce? And this is now the effect. Nagkakandara pa na nga sila eh. Kasi natatakot rin yung ibang mga politicians na
what will happen if dito ako, kasi ako kayong mga government officials, kung kayo po ay susuporta ni BBM dito sa administrasyon, this coming election, it will be a suicide. Good luck na lang kung mananalo kayo. Kasi, alam ko naman, magbabaliktaran yan lahat. Yung mga matatalino dito, yung mga kahit yung mga kandidato yung mga congressman na nagpa-impeach kay BP Sara, babaliktad yan. Kaya nga sabi ko, BP Sara, mag-ingat ka sa mga politicians na makipagkaalyado sa'yo. Okay? Maingat ka. Gamitin mo rin sila if possible. Pero yung mga ahas dyan, careful ka careful ka. Amang nakita ko ang hindi pagiging tapat ng administrasyon. At alam kong babalikan ako sa impeachment. So, tapos pangalawa, meron rin siyang sinabi diyan na matagal siyang inaatake ng buong makinarya ng kapangyarihan. Pagkatapos, ang sinabi nga rin doon, marahil matagal na rin akong hinatulan sa mata ng iilan. So, meaning, durog na siya. Ano pa namang idudurog ninyo, di ba? Diba? So, wala nang maidudurog. Kaya sabi ko nga, kapag sisiraan ito, wala na, hindi na maniniwala ang tao. So, good move talaga ang ginawa ni VP Sara dito. Parang sa akin, kung gagamitin mo yung barometro ng kasaysayan, tama naman na paaga ka maghayag, talagang dudurugin ka. Ito hindi pa siya naghahayag, dinurog na siya. Correct. Yan ang kaibahan sa nangyari ni Binay at ni VP Sara. Yan ang kaibahan. Yung kay Binay, late na siya nag-announce, pero meron pang oras yung kalaban na masira siya. Di ba? Kumbaga maghayag na lang ako, ano pa ba namang itatapon mo sa akin? Kumbaga nating tulusan, so Nating go on the tulus na. offensive na Oo. po siya, no? Yes, So, oo, so tama. Prof, what do you think? And tama rin yung timing ni VP Sara. When the people is angry about the corruption sa flood control, maganda yung timing ni VP Sara. Tatakbo ako sa 2028. So, anong sasabihin ng taong bayan? Galit kami. So, we have to vote this itong si VP Sara. Kasi ayaw na namin ng gobyernong korap. Yan ang effect kasi. Yan ang effect. Is the best and worst case scenario po dito sa kanya maagang pagdeklara? Well, ang best case scenario, malulusaw yung suporta sa impeachment. Correct. Ang best case scenario, makoconsolidate yung mga supporters niya sa baba dahil may leader na, may mukha na. Ang best case scenario na hindi naman niya talaga gusto ay may mga tatawid papunta sa kanya. Okay? Na mga politiko, di ba? Ang best case scenario ay ang mga oligarchs Bibigyan siya ng sasabihin, pondo. Sandali lang, hindi seryoso na ito, di ba? So medyo mag-aalangan sila. Bakit? Kasi lahat ng surveys pinapakita na siya ang frontrunner. Correct, Oo. Malaking bagay yon sa time series kasi kung ikaw ang frontrunner, bumababa ng konti pero nakaka-recover. Malaking bagay yon. Ang worst case scenario, tapusin ko lang, no, ang worst case scenario ide-demolish pa rin siya. Ang balita ko, 2 months siyang ide-demolish sa house bago paakyatin. Pero para sa akin, sabi ni Prof. Malo na ang worst case scenario is dudurugin siya ng dudurugin. Pero para sa akin, it will have a bad effect sa mga kalaban ni BP Sara kung durugin lang nila ng durugin. Magagalit yung tao take for an example, anong nangyari nung 2022 election? Si BBM dati, nagpadurog, nagpabugbog si BBM. Ano ang effect? Naawa ang taong bayan kay Bongbong. Naawa. Dinurog siya ng dinurog. Inaway siya ng inaway.
Pero anong ginawa ni Marcos? Wala siyang ginawa. Hindi siya lumalaban. Yun ang magiging effect eh. Oh. So, alam niyo naman, ang ugali ng mga Pilipino, maawain. Oh. So, talagang inisip talaga ni VP Sara ang mga senaryo na magiging mangyari kapag early siyang mag-announce. At tama talagang ginawa niya dito. Sa Senado. Wow. Ano pa ba naman demolition ang gagawin mo? Oo, 'Di ba? oo, Kumbaga sa English, pulp dry na. Yeah. And then you sent the father abroad. Oo. Yeah, oo. So essentially wala siyang hahawakan kundi titindig siya sa sarili niyang lakas. Correct. 'Di ba? So yun po, no? At least nakikita natin ang advantage ngayon ni VP Sara. Kung ako nga, no, sa totoo lang, another advantage is yung kalaban ni VP Sara ngayon, nanghina rin sila eh. Nanghina rin sila kasi nung time na nag-announce si VP Sara, parang nabuhayan yung Pilipinas eh. Nabuhayan yung taong bayan eh. Okay? Heto pa. Inexplain pa dito ni Prof. Malotikia na binago ni VP Sara ang arena ng politika ngayon. Bakit? Ito yung paliwanag. Alam naman natin na 4 na po yung nakabinbing impeachment complaint laban po kay VP Oo. Sara. Sabi po nila parang nananakot, pwede po sa posturing din ng pananakot sa mga kongresista. Ano pong palagay niyo po dito sa sinasabi niyang pananakot na taktika? Kaya siya nagdeklara na maaga. Again, yung pananakot, parte yan ng hindi siya kilala talaga. Katulad ng sinabi ni Congressman Erice, kahit daw mga civil society organizations na kaalyado niya, natatakot sa kanya. Siguro yung sense na for once, magkakaroon ang bansa ng isang politiko na hindi sa mold ng tradisyonal. Si BP Inday kasi speaks her mind out. Hindi siya, ako sa whole career ko, nasanay na ako sa mga politiko na paikot-ikot, ifo-fudge, will not tell you directly. Ito, Ganyan sila BBM, paikot-ikutin ka sa laro ng politika. Tapos ending, mabubudol ka. Di ba? Mabubudol ka talaga. Ang kagandahan dito kay VP Sara kasi prangka eh. Straight to the point yung ano ang gusto niyang gawin. Ang language po ni VP Sara sa masang Pilipino, klaro. Alam saan patungo ang kanyang pagtakbo sa 2028. Di ba? Pero itong ibang mga politicians, wala talaga. Messaging nila, barat talaga. naninibago ako kasi napaka-direct at napaka-frontal. Correct. Kung ano yung gusto niya sabihin, sasabihin niya sa'yo. At Correct. hindi niya Walang filter, di ba? Hindi plastic, kagaya ni Sharon. Di ba? sinalagay sa isip yung di ba, yung repercussions. Yes, pero So doon sa tanong mo, Ricky, Opo. may humabol pa, di ba? Yes, 4 na kagabi, impeachment. oo. Hindi ibig sabihin, pagdami ng impeachment, totoo lahat yung mga sinasabi. Ang binago niya, yung arena. Kung dati, dependent siya ng impeachments. Ngayon, front runner siya sa 2028. Correct. So yung pagbabago ng terrain kung saan siya gagalaw ay malaking bagay dahil binibigyan niya ng signal ang mga politiko na magja-judge sa kanya na ako ay kandidato sa 2028. Ayun na nga. Hindi ibig sabihin Ako actually, no, sa totoo lang, dahil dito sa sinabi ni Malotikia, nung pag-announce ni VP Sara, sa tingin ko itong si VP Sara, nag-o-observe lang ito kung ano ang mga reaksyon sa mga politicians ngayon. Sino yung kakampi sa kanya, kasi ngayon ang panahon para
tanungin ang mga politicians ngayon na ano ang masasabi niyo sa pagdeklara ni VP Sara. Isa dyan, yung governor ng Cebu, itong si Pambari 4. Napuno ng batiko si Pambari 4. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, remember, natalo niya si Gwen Garcia dahil si Gwen Garcia ang kanyang kinakampihan ang administrasyon. Si Pambari 4, itinaas ang kanyang kamay ni former President Duterte at sinuportahan rin ni VP Sara. Kaya nanalo. Ngayon, nung tinanong po itong si Pambari 4 na ano ang masasabi mo sa pagdeklara ni VP Sara? Sabi niya, wala akong color ngayon, colorless ako. So, wala siyang comment. Kasi ayaw raw niyang mag-comment, magtrabaho muna siya. Inapag-alaman ng taong bayan na para bang nag-iba ang ihip ni Pambari 4 kasi pala ang kanyang mga circles ngayon sa mga pictures nakikita lahat parang parang may utang na loob na siya sa administrasyon. Kaya nga ang tanong ko dito kay Pambari 4 ano bang pinakain ng administrasyon sa'yo? Na hindi ka makapag-comment dito sa pagdeklara ni VP Sara. Ano ba, Pam? Natatakot ka? Na baka meron kang request sa administrasyon na hindi ka na nila pagbigyan sa mga request siguro nyo sa Cebu? Alam mo, Pambari 4, wala kang utang na loob kay BBM. Kung iisipin mo may utang na loob ka kay BBM kasi tinulungan kayo nung panahon ng lindol, hindi po. Trabaho po ni BBM yun na tinulungan kayo sa Cebu. Hindi ibig sabihin na lahat ng tulong ng administrasyon, binigay lahat dyan sa Cebu ay halikpwet ka na rin ni BBM. Hindi. Kutungkulin nila yun, Pam. Kaya wag mong kalimutan bakit nakaupo ka dyan sa pwesto mo ngayon. Ito yung dahilan, no? Itong babaeng ito, si VP Sara. Ang dali mo makalimot, Pam. Baka matulad ka ni Gwen. Remember, baka matalo ka. Good luck sa'yo. Kung kandidato ka, tuloyan mo yan. Katulad sa Amerika, may tinatawag na Presidential Exploratory Committee kung saan ine-explore mo yung possibilities. Oo. Itong kay VP Inday, dineclare niya ang intention niya sa 2028. Ngayon, tatakbo ba siya? Depende sa numero, di ba? Depende kung alam naman natin siya, wala siyang partido, wala siyang pondo, hindi kanya ang COMELEC, wala siyang tao sa baba. So ang daming gagawin, Iki, alam mo yan, ang daming gagawin para maging contender siya. Pero what's going for her are the results of the survey. Yan, oo. Di ba? So, ewan ko na lang, no? Tama talaga si Malotikia na binago ni VP Sara ang style ng politics sa Pilipinas. Okay? So, ngayon, tinanong ang taong bayan, sino ang susuportahan nyo sa 2028 presidential election? We are talking here about president sa 2028. Kasi sa vice president, wala pang klaro kung sino yung prospect ng tao o sino yung bagay na mag-vice presidente. Nakafocus lahat ngayon sa presidential, no? So, ang usapin, lubawak na sino ba ang susuportahan nyo sa 2028 election? Kasi ito na yung topic ngayon dahil nagdeklara na nga si VP Sara. Ito, panoorin ninyo. Kanya-kanya ng manok ang iba't ibang grupo para sa 2028 presidential elections matapos ang anunsyo ni Vice President Sara Duterte. Para kay Liberal Party Political Advisor Butch Abad,
babae laban sa babae ang magiging banggaan. Sa panayam ng Sa Totoo Lang sa 1PH, sinabi ni Abad na posibleng mag-tandem sina Naga City Mayor Leni Robredo. Kasi po, nagbibiro kasi si Robin na ang posibleng maging running mate ni VP Sara ay itong si Senator Amy bilang Vice President. Ako nung narinig po ni Senator Amy yan, parang nakukornehan si Amy eh. Wala sa isip at wala sa hindi niya lubos maisip ang pagiging Vice President itong si Senator Amy. Tapos alam ko naman kung pipiliin ni VP Sara si Amy bilang running mate niya, bilang VP niya, I think it's a bad parang mababawasan ang boto ni VP Sara dyan. Sa tingin ko it's my own opinion. Kasi po, Marcos pa rin yan eh. Ika nga sabi niya, no to Marcos na. Enough na si Senator Amy sa Senado. At bagay naman si Senator Amy sa Senado. Pero kung patatakbuhin mo sa bilang Vice President, hindi, wala. Magkakagulo lang. Nililito nyo kasi merong mga DDS po na ayaw kay Amy. At meron ring mga DDS na okay si Amy. Okay? So para sa akin, it's not a good move. No? It's not a good move. Para sa akin, ang unang choice ko, Bongo, Senator Bongo. Yun ang pinakaunang choice ko. Or si Senator Marcoleta. Pero si Marcoleta, bagay pa sa Senado si Marcoleta. Why? Kasi magaling sa batas eh. So kung magaling ka sa batas, magaling ka rin gumawa ng batas. 'Di ba? So sayang naman ang kakayahan ni Senator Marcoleta. Pero para sa akin si Bongo, kitang-kita natin yung serbisyo ni Bongo eh. Kaya nga inanalyze na yan ng kalaban ng mga Duterte. Sabi ng mga kalaban ni Duterte, it's time na siraan natin si Bongo. Di ko lang alam kung baka lang ginamit na naman nila ang ICC para magtago itong si Bongo. Kasi nalagay na yung pangalan ni Bongo eh. 'Di ba? Na isa siya doon sa co-perpetrators. Kasi alam nila na malakas si Bongo aside from VP Sara. And if Senator Bongo will run as Vice President ni VP Sara, it will be a landslide. Landslide yan. Manalo yan. Mananalo talaga yan. Yan ang yan ang own analysis ko dyan. Okay? Yung kay Amy, hindi. Sa hanay naman dito kay Leni Robredo at ni Riza Hontiveros, litong-lito pa ang mga kakamping kung sino ang patakbuhin nila. Wala pa silang clear, no? Siguro next week mag-a-announce rin sila. Kasi litong-lito pa sila eh. Hindi pa nga natin alam kung pumayag na ba si Leni Robredo kasi maraming nagsasabi si Leni Robredo gusto lang mag-concentrate dyan sa Naga na pagiging mayor. And para sa akin, tama yan. I-prove ni Leni muna na may kakayahan siyang maging presidente. At Senadora Risa Hontiveros, sila raw ang tatapat sa tambalang Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos na sinusulong naman ni Senator Robin Padilla. Pero dagdag ni Abad, wala pang desisyon si Robredo kung tatakbo sa 2028. Iginagalang namin yung kasalukuyan niyang posisyon na gusto niya muna bigyan ng oras yung Naga City. Si Senator Risa naman kung titignan mo yung kanyang performance sa Senado napakagaling naman siyang bilang isang policy maker. Meron din kakayahang mamuno sa larangan ng presidential, vice presidential positions. Kung si Attorney Jamie Bondoc na taga-suporta ni VP Sara naman ang tatanungin, pipiliin niyang makatandem ng bise, si Senator Padilla. Loyalty is the most precious commodity. Actually, okay rin si Robin eh.
commodity, no? And Robin has exhibited that. Pero para sa akin, Bongo talaga ako. Mas eksperyensado kasi si Bongo eh. Robin, parang tumakbo ka munang senador. Makikita rin po natin talaga yung power ng sinseridad at yung talagang willingness to Oh, ang nakakagaling po ni Robin, hindi corrupt at grabe ang passion niya sa pagtulong sa ating bayan. to fight even for the uncomfortable issues, no? He has taken on very sensitive issues such as gender issues and divorce, constitutional change. Samantala, tingin ng isang eksperto sa maagang anunsyo ng kandidato So ako bongo talaga ako, bongo kung sa mga naman, no? Good luck na lang. Yan ang masasabi ko rin sa sa dito sa Dilawan. Kung makipagkaalyado kayo ng administrasyon, good luck. Good luck sa inyo. Yun lang ang masasabi ko. Sira talaga yung grupo ninyo dyan. At ito, no, ipapakita ko sa inyo ngayon bakit kayong mga congressman na nag-iisip na pumanig sa administrasyon this coming 2028 election, delikado kayo. Yun ang masasabi ko, Kung papanig kayo kay BBM, it will be a suicide. Yan, totoo. Totoo yan. Alam nyo ba kung bakit? Meron akong ipapakitang video sa inyo kung saan ito yung rason ko bakit wag kayong pumanig kay BBM. Ito ipapakita ko sa iyo. Ito yung video. Baka kayo, magsisi kayo. Ito, tingnan nyo ito itong video na ito. Pansinin nyo ano yung reaksyon ng taong bayan. Napansin nyo? Napansin nyo? Tingnan nyo ang reaksyon ng taong bayan, Tingnan nyo. Grabe. Diba? Iba ito sa video ni BBM noong 2022. Grabe, kung makita lang nila si BBM at si BP Sara, parang kinikilig yung tao. Ngayon, tingnan nyo. Si Bongbong Marcos umiikot sa iba't ibang lugar. Tingnan nyo yung reaksyon ng tao. Wala. Malah. Sobrang, ika nga sabi ng mga bakla, so dry. Diba? Halatang halata talaga. Talaga sabi ko sa inyo, it will be a suicide talaga. It will be delicate kayo kung susuporta kayo kay BBM. Delikado. Wala. Galit na ang taong bayan sa administrasyong ito. Siguro naman, nirerespeto na lang ng tao na sige, tapusin na lang natin yung termino ni BBM. Kasi parang ayaw talagang bumitaw sa pwesto. Tingnan nyo. Wala man lang pumalakpak. Yung mga pumalakpak yun, mga organizer yun Wala na talaga. Di ba? So, kayong mga congressman dyan, good luck sa inyo. Sige, suportahan nyo si BBM. Good luck sa political career ninyo. Wala na talaga. Yan ang masasabi ko sa inyo. Heto, ipapaliwanag rin ni Attorney Vic Rodriguez why VP Sara is the best suited for president sa 2028. Okay? At bakit ang aga inanunsyo ni VP Sara ang kanyang presidency? Okay, ito, panoorin natin. Malinaw ho sa ating pamagat ngayong tanghali. Inday Sara, the President.
sapagkat kanina lamang pong bago mananghali ay dumagundong ang simple, payak, subalit mararamdaman mo sinserong pag-anunsyo ng kanyang kahandaan na ang buong konteksto po ay humingi pa ng kapatawaran sa sambayan ng Pilipino dahil tinulungan niya si Bongbong Marcos maging Pangulo noong 2022. Subalit, yung kahapon po ay lumipas na. Ito po'y parte na ng kasaysayan, ito po'y parte na ng ating alaala. Wala po tayong magagawa, hindi po tayo pwedeng magmukmok doon sa hindi naman pagkakamali. Dahil siguro talagang magaling umakting ito, pati ho tayo nabudol. Imagine niyo 6 na taon kong binalikat yung laban at to find out much later on na ang layunin pala ay budulin ng Pilipino. Subalit, ito na ho tayo, nagpahayag si Vice President Inday Sara Duterte na atin pong itatama ang kaunting pagkukulang na natulong ho siya sa sa isang taong not deserving to be the president. Kaya ito po ang ating pamagat, Inday Sara the President. At mula po nung marami pong salamat sa mahigit 1,000 live viewers natin. Mabuhay po kayo. Mahalaga po na mag-live tayo agad sapagkat ang dami hong nag-mensahe kanina pa. Humihingi ng marching orders, humihingi ng gabay, humihingi ng instruction, humihingi ng ano raw po ang kanilang gagawin. Mainam po dito sa pagla-live, kaya po inagahan natin ngayon, dapat po 5 p.m. pa. Ginalaw ko na lang ho yung ating schedule ngayong hapon. Kaya inuna ko na ho kayo, lahat po ng sasali sa ating live na ginagawa ngayon sa Tinig Maisog. Sana ho ay magmensahe kayo ng mga idea, ng mga suggestion kung paano natin now that the Vice President Inday Sara, the President, nagdeklara na ng kanyang kahandaan at pag-alay ng kanyang buong buhay sa pagsisilbi sa bawat pamilyang Pilipino. Kinakailangan po natin siyang tulungan. Protektahan natin si VP Inday Sara Duterte sapagkat bukod sa mga harassment, bukod sa mga legal na pananakot katulad ng impeachment, pag-uusapan din natin yan. Mangungusap din po tayo sa mga mambabatas dyan sa House of Representatives, dyan din all the way hanggang Senado. Sapagkat mayroon malaki po yung implication ng pag-anunsyong ito ni Inday Sara, the President, ng kanyang kahandaan at pagbigay ng kanyang buong sa kasi sa ating saligang batas, sa Article 7, in Section 5 or Section 7, Section 5, yun doon po sa panunumpa sa katungkulan, doon po talagang taimtim po yung panunumpang yun ng Presidente at Vice Presidente na kanilang iniaalay ang kanilang buhay. Inihahandog, itinatalaga ang lahat ng kanilang lakas, talino, talento, buhay sa mamamayang Pilipino. Alam naman ho natin ano ang nangyayari sa ating bansa ngayon sa ilalim ni Bongbong Marcos. Lahat ng mga kagaya ko na nagpapahayag ng katotohanan, sinasampahan ng kaso, tatakutin ng inciting to sedition, ng sedition, yung mga talaga namang Inday Sara Duterte supporter na nasa gobyerno, tinatakot, tatanggalin ka sa pagiging appointive official mo, kung ikay na may halal, hindi ka bibigyan ng budget, pera-pera ho ang palakad Kanya, mahalaga po na mapakinggan ko kayo ngayong hapon. Magpalitan po tayo ng kuro-kuro with this latest and the boldest declaration to date of the Vice President that she is seeking, she is running, she is making herself available as President this coming 2028. Balit alam ho ninyo, yung kanyang kahandaan, kahit ngayong araw, handa na ho maging Pangulo. Si Inday. Isa pa yan ang gesture ni VP Sara sa pag-early na anunsyo, sign yan na kahandaan. Handa siya. Isa rin yan sa na-o-observe natin. Sara Duterte.
Batiin ko lang yung nauna, si at Crescencio Prado, So 61. yun po ang ano ni Attorney Vic, no? Yun po ang kanyang analysis diyan na yung punto ni VP Sara sa pag-early niya sa announce is ano rin, may kinaugnayan rin sa ginagawa ng administrasyon. Kasi galit na ang tao eh. Oh, galit yung tao at parang pinaalam ni VP Sara na huwag kayo mag-alala. Ako, hindi ko na iisipin yung sarili ko, ang iisipin ko yung taong bayan. I am born this way. Ika nga, sabi ni Lady Gaga. I am born this way. Bakit I am born this way? Kasi po, sinasakripisyo na niya ang kanyang sarili. Alam ni VP Sara na hindi biro ang pagiging presidente. Saksi siya sa dalawang mata niya ang nangyari sa kanyang tatay. Na kailangan po ng isang isang matino at tunay na magserbisyo. Kasi ngayon po sa nangyari sa administrasyon, walang ganyan. Puros po political interest lang po ang kanilang ginagawa. Sariling interest. Party dito, party doon, concert sa Malacanang, happy doon. Ika nga, tumakbo si Bongbong Marcos as president para pangpaganda sa kanyang sarili. Pangpaganda sa pangalan niya na naging pangulo siya. Na itong si VP Sara, alam mo na tatakbo ako kasi gusto ko talagang iunlad itong bayan na ito. Matagal na itong lugmok. Nasimula na sana ng tatay ko pero ito binabalik na hinila ng administrasyon ngayon. Kaya frustrated si VP Sara sa ginawa ni BBM. No? So yun po ang ating nakikitang explanation dito kay Attorney Vic. Okay? So kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre po kayong mag-comment, no? Alam ko mga matatalino kayo, ilatag ninyo ang inyong mga opinion diyan sa comment section at babasahin natin 'yan, okay? Paki-like at saka paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam, no? Ito na pala ang nangyayari ngayon sa ating bansa. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. At updated na kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.